Handa na ang pambayad ng Saudi Arabia para sa mga Pilipinong hindi napasahod ng mga naluging kumpanya roon. Balik Pilipinas na rin ang 4 na OFW na nakulong doon dahil sa utang. Nakatutok si JP Soriano. Sa loob ng 4 hanggang 5 taon, nakulong sa Saudi Arabia ang 4 na Pilipino na nagpunta ng Saudi bilang mga OFWs. Ang dahilan ng kanilang pagkakakulong sa Saudi, hindi nabayarang utang o unpaid debts. Isa kasi ang Saudi Arabia sa mga bansang pinahihintulutan ang detainment o pagkakakulong para sa isang taong inireklamo ng hindi pagbabayad ng utang. Kahapon, nakauwi na ang 4 na Pilipino matapos matulungan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa kanilang mga kaso. Sabi ng DMW, marami pang ibang Pilipino ang may kaso at nakakulong sa ibang Middle Eastern countries gaya sa Saudi Arabia dahil sa reklamong utang. Pakiusap ng DMW, huwag silang husgahan, sabay paalala sa iba pang OFW. To our OFWs to be very mindful of the debts they incur, kasi nga very strict, very harsh ang punishment sa host country laws like Saudi's laws, for instance, with respect to incurring of unpaid debts. Kung pinag-iingat ng DMW ang mga Pilipino sa Saudi sa hindi pagbabayad ng mga utang, hinihintay namang mabayaran ang utang na sweldo ng mga naluging kumpanya sa Saudi sa libu-libong Pinoy skilled workers. Gobyerno ng Saudi na ang aako sa pagbabayad rito. The assurance is that the process is moving. The funds are ready, so it's just a matter of determining the final list of claimants and the amounts, and then of course the method of payments. Ang DMW, kinumpirma naman ang kaso ng isang Pilipinong nahatulan ng death penalty at pinangangambahang mabitay kung hindi mabayaran ang aabot sa 30 million Saudi riyals na blood money na hinihingi sa kanila. We're talking to the DFA about this particular case. Yes, we're aware of the case, and we're talking, coordinating with the DFA on this matter. And we are reaching out to the family as well. Sa huling datos na naibahagi ng Department of Foreign Affairs, nasa 83 Pilipino ang nasa death row ngayon sa iba't ibang bansa dahil sa magkakaibang kaso. Bukod sa kaso ng Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia, puspusan din daw ang ginagawang pagtutok ng DMW sa iba pang kaso ng Pilipinong nasa death row sa ibang bansa gaya sa Malaysia, kung saan nakatakdang pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa isang linggo pagkatapos ng kanyang SONA. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.